Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa Dabarkads and syempre sa Itbulaga. Sobrang dami nating pag-uusapan since wala tayong update kahapon. And unahin natin ang tungkol dito sa binahagi po ni Ma'am Pauline Luna Soto na pinadala po ng Itbulaga sa kanya since Mother's Day kahapon. Sabi nga sa greetings card, pagdating sa pagmamahal at pag-aaruga, walang duda, kayo ay henyo. Malinaw, malinaw. The best nanay kayo. Happy Mother's Day. Love, Itbulaga. Samantalang nagbahagi din po si SQ Eunice ng kanyang pagbati para po sa kanyang ina. Sabi niya nga dito, "Hi mom, let me just ramble for a bit. I am the way I am today because of all the sacrifices mom has made at a very young age. I may have missed out on the experience of having a father, but mom, from the very beginning, you have never once lacked in your early 20s. You prioritize me, have always put me first. I was learning my ABCs as you were learning self-denial. You gave all that you could. With all that you had and knew as a young mother, you are the very person appointed by God to teach little ninis how to pray. ACTS, remember? Thank you, Mom, because I have always carried Jesus in my heart. You are my best friend, and I love you, and I honored to be your daughter. Happy Mother's Day." Tapos nag-share po siya dito ng picture ng mommy niya kasama po si SQ Eunice. Ang bata pa dito ni SQ Eunice, siguro mga elementary lang siya dito. Samantalang si Raisa Mediso naman, nagbahagi din po ng pagbati para po sa kanyang mommy. Sabi niya, "Happy Mother's Day, Ma. Thank you for everything, Ma. Alam mo na yun. Love you so much. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay at mga tumatayong nanay. Mabuhay po kayo." And syempre, hindi rin po nagpahuli si Boss Joey De Leon. Bumati rin po siya ng Happy Mother's Day sa lahat. Sa mami po ni Ma'am Eileen, sa kanyang mommy, sa lahat ng mommy mga kadabarkads. And syempre sa video na to ni Boss Joey De Leon, hindi niya po nakalimutan na i-promote pa din si Tito Soto. And speaking of Tito Soto mga kadabarkads, si Tito Soto, si Bossing Vic Soto, napasugod po dito sa Pasig para po yan sa Grand Rally na kung saan ito yung last campaign. Ito po yung last na pangangampanya mga kadabarkads. So ayun nga po dito, patuloy po ang pagsuporta ni Vic Soto at dating Senate President Tito Soto kay re-electionist Pasig City Mayor Vico Soto. Dumalo sina Vic at Tito nitong Sabado po, May 10 sa Grand Caucus ng Giting Pasig Slate sa Plaza Rizal. Ito po yung huling araw ng kampanya para po sa halalan 2025. Kaya sana po mga kadabarkads, nakaboto na po kayo ngayong araw sa tamang tao, sa tamang leader na kung saan ay malaki po ang maitutulong at magiging ambag para po sa ating bansa. Next topic naman, pag-usapan natin mga kadabarkads ang tungkol po dito sa ginawa ng laban po dito sa anak ni Bossing Vic Soto. Nagsampa po sila ng disqualification case laban kay Vico Soto. Yan po ay noong May 11, 2025. Sabi nga dito, former Pasig City Hall staffer Vic Baral po accuses Mayor Vico Soto of vote buying when he disbursed 7,500 in school allowance on May 7, 2025. Within the 10-day window that forbids the transfer of public cash prior to elections. At a press conference in Pasig City on May 10, Baral's attorney Ferdinand Topacio displayed the case document his client submitted to the Commission on Elections.
This is in connection with the student allowances distributed last May 7, which the duo claims do not fall under the category of either medical or burial, which are exceptions when it comes to the above-mentioned ban on spending public funds. Burrell said he first knew of the scholarship allowance distribution when he saw the Facebook page of the Pasig City LGU announcing this. He thought to himself, bakit magre-release? Alam ko naman na bawal yan. Topacio said that he has never been involved with any politician in previous elections. Topacio also mentioned how he defended Vico Soto earlier this year from Daryl Yap, who he think shouldn't have released the Pepsi Paloma film trailer, which indirectly damaged the candidate's reputation. Magkakaroon naman po siya ng pagkakataong i-refute ang mga aligasyong ito, said the controversial lawyer regarding the exercise of due process should Vico case eventually gets prosecuted. Topacio is the national chairman of Citizen Crime Watch, which has just celebrated its 32nd anniversary. He reiterated that has connection with any politician in Pasig City. So, marami pong nagko-komento mga kadaberkads na napakalinaw po ng agenda nila. Kaya po sila ay nagpalabas ng ganito. So, yun po yung komento ng mga netizen kasi bakit nung May 11 pa, 'di ba? Napapanahon dahil May 12, botohan na. So, wala po talagang gagawing maganda itong mga kalaban ni Mayor Vico Soto, kundi siraan po, no? Siraan nila ng siraan si Mayor Vico Soto kasi malinaw po na ito yung mananalo kasi napakaganda po ng performance niya dito sa Pasig. So wala pong ibang maibabato ang mga kalaban kundi panay paninira para sirain si Mayor Vico sa mga tao. Ang mga tao po ng Pasig, dyan sa Pasig, matatalino na po yan. Diba? Talagang gusto po nila yung panunungkulan ni Mayor Vico Soto. Kaya kahit anong paninira po ang isampa, ang ipile dito kay Mayor Vico Soto, deadma yan. Kasi yung mga taga-Pasig, yung mga Pasigueño po ang nakakaalam, nakakakilala kung paano po manungkulan si Mayor Vico Soto. So mapapahiya lamang po itong mga nagsasampa ng disqualification at nagsasampa ng mga case na may vote buying doon na naganap. Hindi po yan magtatagumpay. Kaya nga sabi po ni Mayor Vico Soto ngayon sa press con, anong pag-iinitan? Ang scholarship naman kahit may exemption yan. Pero sa dulo katotohanan pa rin po ang magwawagi. Yan lamang po ang naging statement ni Mayor Vico Soto kasi sa huli, katotohanan po talagang magwawagi. So, paano? Good luck po kay Tito Soto, then kay Mayor Vico Soto ngayong araw. And oo nga pala mga kadaberkads, bukas po araw ng Martes, meron po kaming friend dyan na magre-request sa semi-finalist na kantahin po ang kanta ng Eminem. Isa po siyang TikTokeries mga kadaberkads, meron po siyang 44.9k na followers. Pwede nyo po siyang i-add, pwede nyo po siyang i-follow dito po sa TikTok. Magaling po yung kumanta. Actually, nung nakaraan po mag-audition po sana sila kaso nung Wednesday semi-finals na po pala. Sayang, mahusay po kasi itong kumanta. Si Luna Soul Classic, follow nyo po yan sa TikTok. So, paano mga kadaberkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pag-suporta.